Magandang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Bigyan po natin sa ating mahal na Panginoon isa pang malakas na palakpak. Purihin ang Panginoon, purihin si Jesus. So mga kapatid, kahit umulan na sa labas, nandito po tayo. At least huminto yata. ang umulan. Anyhow, mga kapatid. Nandito po tayo ng banal na pagdiriwang na ito. Narinig po natin itong Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 9, tungkol sa isang talinghaga. Talinghaga tungkol sa isang maghahasik. Pero mga kapatid, maraming beses na po tayo marinig itong talinghagang ito. Noon, isang Biblia rasal, sinabi ni isang nanay, ang kanilang reflection, mga kapatid, ito ay Ebanghelyo sa San Mateo, Kapitulo 11, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 9. Sinabi ni isang ate doon sa lugar, karamihan sa province, sa karamihan palayan, sinabi ni itong ate, ito magsasaka ni ito, very responsible na magsasaka. Bakit? Dahil habang nag-asik na siya, ang mga binhi mahulog sa tabi ng daan, sa kabatuhan at dawagan, siyempre mayroon din mahulog sa mabuting lupa. Bakit irresponsible ito magsasaka? Ang sagot niya ay mahal ang binhi. Siguro mga kapatid, mahal ang binhi, pero ito magsasaka na sinabi na dito sa talinghaga nito ay ang Panginoong Jesus. Siya ang nag-aasik, ang pananampalataya sa ating buhay. Siya ngayon nag-aasik ang kaniyang banal na salita sa ating puso. So ibig sabihin mga kapatid, ang itong talinghaga na ito, ipakita sa atin ang kaniyang pagmamahal para sa atin lahat. Kahit anong uri ang puso natin, parang tabi ng daan nga, biglang tawag natin, sinabi, ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Parang wala nangyari, di ba, Ang ating puso, mga kapatid, kahit kabatuhan, parang kabatuhan, bato. Hindi si Senator Bato. Itong bato, mga kapatid. Minsan sa ating puso, parang dawagan nga, marami mga tinik, mahirap ang mga tao na lumapit sa atin. Sabihin ng Panginoon, mga kapatid, tuloy ang ipakita ang kanyang pagmamahal para sa atin. Tinanggap po tayo itong ating pananampalataya noong bata pa tayo ang ating biniyagaan. Every Sunday na magsisimba po tayo, nakinig natin ito banal na salita ng Panginoon. Ito mga kapatid, kalooban ng Panginoon, tayo'y ang ating puso, sana katulad ng matabang lupa or mabuting lupa na it produces a fruit, ganap na tawag natin mga kapatid, ang naguhay. So gusto ko lang mag-abot sa inyo mga kapatid, simple nga dalawang bagay. Kahit gano'n na minsan-minsan na puno, parang bato nga, parang dawag nga, parang tabi ng daan nga ang ating puso, ngayon sabihin ng Panginoon, subukan mo, magiging mabuting lupa. Paano? Una mga kapatid, the possibilidad ng presensya ng ito mga gano'n na bagay sa ating puso. Kahit gusto natin maging mabuting lupa na ang ating puso, pero minsan, mahirap mag-avoid ganung klase
klase na undesirable na element sa ating puso. Siguro katulad ng bato nga, katulad ng itong tabi ng daan nga, katulad ng itong dawagan nga, sabihin ng Panginoon, may posibilidad, anong gagawin mo? Alisin mo na agad. Katulad sa atin, di ba no? Sa ating mga bagay, siguro may garden na. Minsan magtanim na tayo. Nandiyan ang mga bato. Nandiyan ang mga matigas na bagay. Siguro nandiyan ang mga dawagan or mga damo. Ano gagawin natin? Iwan na doon? Hindi po. Talagang tanggal tayo lahat nito. Bakit ba? Upang ang tanim natin talaga mabuhay na siya mabuti. Ito rin sabihin ng Panginoon Yesus sa atin. Tayo mga kapatid, hindi lang po isang beses na ito, tanggalin, alisin ang mga masasama na bagay sa ating puso. Lagi tayong alisin ganun na bagay. Bakit? Upang ang ating pananampalataya, pati itong salita ng Panginoon, hindi lang po tayo makinig, pero isabuhay po tayo. Amen? Amen? Pangalawa na bagay, mga kapatid, sabihin ng Panginoon, maging faithful po tayo sa ating mission. Maging tapat po tayo. Sinabi ni Propeta Isaiah, mga kapatid, unang pagbasa, sinabi niya, ang umulan, hindi babalik ang ulan hanggat hindi nila nagdidiligan ang lupa. Ngayon, umulan nga. Ibang lugar may bagyo. Anong tawag natin? Baha. Magbagyo nga, di ba? No? Baha. Praise the Lord dito sa atin. Walang baha. Umulan lang. Ano ba ang purpose ng umulan, mga kapatid? Upang magdidilig ang lupa. So that mayroon ng buhay nga. Ano po? Ganun din sabihin ng Panginoon sa atin. Sa tayo, mga kapatid, may purpose po tayo, may mission po tayo. Siguro doon, bata tayo, mga kapatid, ang catechism class, may isang tanong, bakit nilikha niya tayo? Why did God create us? Ang sagot, God created me to know Him, kilala sa Diyos. To love Him, ibigin ng Diyos. To obey Him, pagsunod. At huli, mga kapatid, upang tanggapin natin itong kandimbala sa langit. To know Him, to love Him, to obey Him, and to receive that reward in heaven. Ito, mga kapatid, kung tayo, katulad na sinabi ni San Pablo, itong pangalawa na pagbasa, ang mga pagsubok, ang mga kahirapan, ang mga iba't ibang mga bagay, maging bahagi ng ating buhay. That is, sinabi po niya, mga kapatid, Kapitulo 8, versikulo 18, sinabi niya, suffering in this world is nothing compared to the glory that is waiting for us in heaven. Kahit hirap na, kahit maraming pagsubok na ngayon, pero isipin ninyo, ang gantimpala, itong glory that is waiting for us in heaven. So mga kapatid, every time na may problema, may kahirapan nga, sakit nga, etc., sabihin ng Panginoon, tiisin ninyo dahil lahat na ito ay, mga kapatid, hadlang sa ating buhay na balang araw tanggapin itong gandimbala sa kanyang kaharian. So mga kapatid, habang nandito tayo, manalangin natin mabuti. Sana tulungan niya tayong alisin ito mga masama na bagay sa ating puso upang lahat po tayo balang araw karapat-dapat na tanggapin ang gandimbala sa kanyang kaharian. Amen? Magsitayo po tayo. Sumasambalataya ako